that you are doing in our lives. Father, we thank you for always holding us, Lord God. Thank you for keeping us in your presence. We continually listen and continually immerse ourselves in your presence this afternoon as we listen to your word. Speak to us, O God, and give us your message. Direct us, Lord, which way to follow, so that we will not be dissuaded, O God, from following you. Father, thank you. Bless your word and bless each and everyone's heart as we listen and sit at your feet and learn from you. Bless also those who are joining us online. Father, thank you. Bless your word that we are about to hear. Let your anointing continue to flow, God, as we listen to your word. In Jesus' name. Amen. 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 I'm gonna hold on to Jesus. Praise the Lord. Okay, our topic this afternoon is about faithfulness. Faithfulness to God is our obligation bilang tinawag ng Panginoon. Amen? And one of the characteristic of faithfulness is loyalty. And we need to learn that loyalty is more than words. True loyalty will result in actions. Yeah? Kaya, tingnan po natin what are the characteristics of faithfulness. Maraming bumubuo, maraming manifestation, maraming mga characteristics of faithfulness. At sabi ko kanina is, number one is loyalty. Loyalty. And loyalty is more than words. And true loyalty will result in action. Kailangan may action. Amen po ba? Kaya doon sa Proverbs chapter 18 verse 24. In Proverbs chapter 18 verse 24, sabi niya, a man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. There is a friend who sticks closer than a brother. Ibig sabihin, talagang very, very loyal. Nagkaroon ba kayo ng friend na gano'n? Talagang tapat na tapat. Kaya, yan po ang isang karakteristik ng faithfulness. Kaya, kung talagang faithful ka, talagang dapat tapat ka. Pangalawa is trustworthy. Trustworthy. Kailangan na, ano ang trustworthy sa, sa Napagkakatiwalaan. mapagkatiwalaan. Ilocano, mapagtalukan. Ayan. Kanina, katapatan. Ngayon, trustworthy, mapagtalukan. Kaya
Kaya kung talagang faithful ka, kasapulan na mapagtalkan ka. Tama ba yun? Mapagtalkan. Ilocano. Sa Tagalog, mapagkatiwalaan. Kaya kung faithful ka kay Lord, kailangan mapagdalhan ka. Na faithful ka nilakay mo, kailangan mapagkatiwalaan ka. At ganoon din siya. Kung faithful sa'yo, faithful sa'yo, mapagkatiwalaan. Hindi yung ipapawin mo kung sa balit ipapapanan na. Kagaya yung may istorya na sabi daw niya na pinapagawa niyo yung bakal. Pipicturin ba yung pinapagawa ng bakal ng kapag-bakal? Imagine that. Tapos sabihin niya na pinapagawa yung bakal, pagdating yung asawa niya, wala. Ay, yan ang mahirap. Walang katapatan doon. Kaya, salamat sa Panginoon. And 2 Samuel chapter 7 verse 28. As sovereign Lord, you are God. Your words are trustworthy. And you have promised these good things to your servant. Tignan ninyo, ang tao mahirap mapagkatiwalaan. Pero, ang salita ng Panginoon, or ang Panginoon mismo, ay tapat sa kanyang salita. Kaya sabi niya, you are God. Your words are trustworthy. Kaya, awan ko mga ti pagradwa, antayo kadagiti karini ang Diyos. Awan ko mga pagradwa, antayo kadagiti sauni ang Diyos na intay dinggangan. Because sabi niya, and you have promised these good things to your servant. You see? If God promised, He will do it. Because our God is not a man that He should lie. Ang daming pangako ng mga tao. Pero, palaging, anong nangyayari? Napapako. Pati buwan, bulan, i-promise na. Anak ano dyan, bulan na, ito-darin tayo. Nag-asawa kayo, hindi nag-asawa kayo. Pati star, ano kita, nag-asawa kayo. Star. Sunog na ako, nakakita ka ng star. Mahirap yung gano'n, ano? Pero ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. At ito po ang kanyang mga pangako sa kanyang mga anak. Kaya sana po mas lalo tayong lumalim at lumalim sa pagkaalam sa salita ng Panginoon. And you know, as you go deeper and deeper and deeper sa salita ng Panginoon, mas lalo natin makikilala kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Yan. Kaya, yan. Another characteristic of faithfulness is steadfast love. Oh, steadfast love. Oh, steadfast. Anong ibig sabihin ng steadfast? Kung faithful ka, kung tapat ka, kailangan nandoon yung nagtibkar na panagayat mo kay Apo Diyos. Paano yan sa Tagalog? Matibay. Matibay. Nandoon yung talagang matibay yung paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi ibig sabihin, hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Dahil kung tapat talaga ang paglilingkod mo sa Panginoon,
Panginoon. Why? Because you have that strong love, strong faith in the Lord. Yan. Matatag daw na pag-ibig na kailanman walang magkakakatiwalay. Parang hallelujah. Ganun sana yung pagmamahal natin sa Panginoon. Yung katapatan natin sa Panginoon, nandoon yung matibay. Hindi basta-basta. Alam mo kung talagang tapat ka kay Lord, yung pagmamahal mo sa Panginoon ay talagang nandyan. Yan. Kahit anong sinasabi nila, hindi ka basta-basta madidismayan. Uray tupay mo, ay ayatong timay sa mga tao. Uray ko nada, ay bakla na hindi. Uray ko nada, di ba niya natarati maglang, di ba yung kita mo? Kahit anong sinasabi yan, nasingkiro na ta. At pagkalda na hindi, uray kung kunadakin ka, awan lang tahan nagbabaling. Nagbabaling. You know why? Awan na talaga, ti makabangga, ti tunay na ayat kani Apo Diyos. Yan. Walang nakakasira, walang nakakatalo. Na kahit anong sinasabi, ayan, tapat ka pa rin. Ganon, mga kaibigan. Hallelujah. Kaya kung talagang mahal natin ang Panginoon, kahit anong sinasabi nila. Diba? Sa paglilingkod natin sa Panginoon, awan, kunada. Pumaglaw ka lang kita, kunada ba ika? Pumaglaw ka lang kita. Kalalang natin kwartang, kunada ba ika? At hindi nila alam yung tunay na kayamanan. Na habang naglilingkod ka sa Panginoon, nag-i-invest ka ng kayamanan na kailanman walang nakakanakaw, walang nakakakuha. Pagkus nandoon, naka-safety yun para sa'yo. Kaya let's continue to be faithful to the Lord. Magiging matatag tayo, matibay ang ating malalim. Alam niyo, matibay na pagmamahal. Ibig sabihin yan, malalim. Malalim yung ugat. Kaya hindi basta matutumba. Ganon din ang mga tanim. Kung lumalim yung ugat yung tanim, hindi basta maa-approve yan. Yes. Okay? Another is, anong verse niya? Sabi niya, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Kasama na ang hindi ay kung managtatay. Managbaso tayo nung inayat na tayo nila ng Diyos. Kung talagang andyan din siya ayat na niya, kaya kung nagtatay, uray pangit-pangit nila kayo mo. Ewan mo niya na ilabang, kas lang wapo. Diba kasi? Uray mo sa dos-dos. Abay na tinanuluto, kas lang nagagad lang na. Uray magbagada na sa loob. Uray magbagada na partikiro. Uray magbagada na isunat, nagadungan, iro-iro na. Talaga na ilansa lang na, di palagayat mo. Sana ganun ang pagmamahal natin sa Panginoon. Amen? Muray kung kunada nga, awan na ka! Kung kunada ka. Antay lang ka na maupupan yung panagsabi ka ni Apo Diyos. Oray ki pamilya, tayo pumanang amoy yung kakabsan. Ado, timang gulgul at free believers. Kunada to pa. Oray mapangkati sa bali na simbahan. Wag lang ti free believers. Kunada to pa. Yaman tayo ka ni Apo Diyos na. Kasta mo talaga. Nung nairamot tayo, di pa nagservi di Apo, hangma umanay lang yung Jeda na mamismayakan na tayo. Hallelujah. Another characteristic of faithfulness is
patience. Kung talagang tapat ka, ano sa alam, nakita ka kaaruma ni Sherry ko eh. Na destino nila ulit. Na talagang ayat na di asawa na. Oray mo. Nabarbar ka di asawa na. Mapang nagkibinan. Iyawid na. Tuno na iyawid na. Libus-libusin naman. Kaso na kami. Sila nga. Nung titao lang nga. Pagsasaulan titao lang. Mas lang nga martir. Yan. Martir na talaga niya alam na. Yan. Naman yan. Magkakasawa naman. Talaga na tanga mauawan. Talaga na tangaan. Ano sana? Ganun. Kung ang mga Kristiyano, kung ang mga unbeliever magawa nila yun, how much more pa kaya ang believer? Ano naman sa pinili ng oray ng ating, sige! Magkastas na ka! Sino ka? Ano ka eh? Tinalo kayo ng... Hindi ganun. Ang gagawin natin, yan. Yan nga. Be patient. Ano ang gagawin mo? Panalangin mo. Panalangin mo. And I believe that God will honor yung kinaanos mo. Lalong-lalo na tapat ka na naglilingkod sa Panginoon, I believe that God will not forsake you. God will see kung ano yung nasa loob paglilingkod mo sa Kanya at kikilos ang Panginoon. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9, anong sabi doon? The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand His slowness. He is patient with you. So ni Uncle Diyos patient with us. We need also to be patient to others. Kaya sabi doon, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Kaya ito ang kailangan natin. Nananusan tayo, di kakararuan. Ano naman yung saan ka tayo? Ibusan ti anos ko. Tayo yun. Ibusan ti anos ko. Bahala ka sa buhay mo. Dati kas yan. Pero, ayan. Sabi niya, God is patient with us. Why? Because He doesn't want anyone to be perished. Pero kagustuhan ng Panginoon na lahat sana ng mga tao ay maliligtas. Sana ganun din ang character natin. Kaya huwag kayong mag-give up sa mga asawa ninyo. Huwag kayong mag-give up sa mga mga anak ninyo, mga brother ninyo. Yeah. Sige lang, pray tayo. Sana nandun yung attitude ng Panginoon din sa puso natin. Kung ang Panginoon ay gumawa ng paraan, He is patient with us. We need to be patient to others also. And pray for them so that they will come to repentance and praise the Lord. Amen? Awan kakabsat iti yan. Awan ti masayang. Nakararag tayo. As long as we will do it with all our heart. Awan ti masayang. Ipanagservi. Makaramilin tayo buong puso. Ayan? So nga, medyo man-anos tayo man. Kaya tamang may isang nga nila
lablabana. Nalaingat na tingin. Nabihitak na agungan. Hitak na agungan. Awan kaya ang anos ko. But I thank the Lord because God had molded me. God had molded me. I learned to just keep quiet. I learned to just keep quiet. Nung makaisaw-sawa nga, nung maasarak. Kaya kami naglalang ito, nagsardo nga. So, nung once na nagsardo nga, akong umit ko. Magyaman ng taon, di maisaw-sawa ko. Anti maisaw-sawa ko, may isuti pagbundawayan niya, di kabuso. Alam mo ninyo kasi sa salita ng Panginoon, ganon. The more you speak, hindi maa-absent ang kasalanan ko. Lalo-lalo na kung mainit at nakaasar ka, tapos magsalita ka ng magsalita, ay, mas lalong hindi mo ma-hold ang bunga mo. Yeah? Once na sinimulan mo yan, sige, tingnan ninyo, tarayan na kayo di anak nyo, asar na asar kayo, tarayan na kayo di anak nyo, ang tunog na kopyo ni Sula, ipapas yun, ibaot yun, because you cannot hold your temper. So ano, may mayat din siya, nakauod ka, tak nakalaan yun. Ang nakalaan yun, oray ka nilakay mo. At maminsan ka, awanan, apoy niya iniwan ka, sumalimbis ng masilaban nilakay mo, awanan. Kunanan ko nga, gana magbalbaling pa sa ako. Kunanan na Kristiyano ka, kunanan to. Nasa kalayan ako noon, ganun ang isang pamilya na nabisita namin. Siguro magbago muna ang misis ko bago ako makapasok niyan sa simbahan ninyo, sabi niya. Nakakahiyang pakinggan ano. Ang sinasabing Kristiyano, wala, atat. Kaya, yan. Number, in the next one is, one characteristic of faithfulness is commitment. We need to really commit to the Lord. If there is no commitment, I tell you, ang ginagawa mo, hindi at hindi, it doesn't work. Kaya kailangan ang commitment natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. If you, kung sinasabi mong faithful ka, kailangan committed ka talaga. Yan. Committed ka talaga. Ano nga yung kumikiti? Maraming sabi ko, imbis na committed. Nagiging narrow ang one. Sa Proverbs chapter 28, verse 20, anong sabi dito? A faithful man will be richly blessed. But one who eager to get rich will not go unpunished. Kaya makita natin dito, ang tapat na tao, hindi malulugi yan. Ang faithful na tao, hindi malulugi yan. Because, pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya, palagi nating sinasabi, walang malulugi sa tunay na paglilingkod sa Panginoon. Okay. In Psalm chapter 18, verse 25. In Psalm chapter 18, verse 25. Sabi niya, to the faithful, you show yourself faithful. To the blameless, you show yourself blameless. Kaya makita natin dito, if you are faithful, then God will show Himself faithful to you. Kung tapat ka, tapat din ang Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin,
tingnan natin ang mga example. Kaya, tingnan natin. Sa Leviticus chapter 26, verse 13. Ito po ay faithful. Alam niyo kung hindi natin, we cannot measure the faithfulness of God. Magpapasalamat tayo dahil kakaiba ang ating Panginoon. Karamihan, karamihan, hindi tayo tapat kay Lord. Karamihan. Pero, salamat sa Panginoon at hindi nagbabago ang kanyang katapatan sa kanyang mga anak. Okay. Tingnan na natin ang faithfulness ng Panginoon sa kanyang mga anak na Israelite. Habang sila'y lumalakad patungo sa mga kautusan ng ating Panginoon. Okay? In Leviticus chapter, ano sinabi ko? Leviticus chapter 26, verse 13. Sabi niya dito. Bakit naging yan? Tayo nagsisilog na. I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, so that you would no longer be slaves to the Egyptians. Napakabait ang Lord. Nakapagkabait ang ating Panginoon. I broke the bars of your yoke and enabled you to walk with heads held high. Oh. Hallelujah. Tapat ang ating Panginoon sa kanyang mga anak, mga Israelites. Kaya anong ginawa kahit nandoon sila, yeah? Pero dahil mahal niya ang kanyang mga anak, mga Israelite people, gusto niya silang iligtas mula doon sa Egypto. Yan, mula doon sa Egypto, gusto niyang iligtas ang kanyang mga anak. Okay. At sa kanilang paglalakbay, hindi iniwanan ng Panginoon. Kahit doon sa end na parang wala silang lulusutan. Pero gumawa ng Panginoon ng paraan para makapagpatuloy ang kanyang mga anak patungo sa mga lugar na pinangako ng Diyos para sa kanila. Kaya doon sa Exodus chapter 14, verse 21 to 31. Alam niyo ang word na Exodus, it means journey. Exodus means paglalakbay. Yan. Kaya ganun din sa atin, nag-i-Exodus tayo. Naglalakbay tayo patungo sa kaharian ng ating Panginoon. Verse 21, sabi niya, then Moses, o kayo nga ang magbasa para umingay naman kayo. Ayan. 1, 2, 3. And then Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided, and the Israelites went through the sea on dry ground, with a wall of water on their right and on their left. The Egyptians pursued them, and all Pharaoh's horses and chariots and horsemen followed them into the sea. During the last watch of the night, the Lord looked down from the pillar of fire and cloud at the Egyptian army and threw it into confusion. He made the wheels of their chariots
come off so that they had difficulty climbing. And then the Egyptians said, "Let's get away from the Israelites. The Lord is fighting for them against Egypt." Then the Lord said to Moses, "Stretch out your hands over the sea, so that the waters may flow back over the Egyptians and their chariots and horsemen." Moses stretched out his hands over the sea, and at daybreak the sea went back to its place. The Egyptians were fleeing toward it, and the Lord swept them into the sea. The water flowed back and covered the chariots and horsemen, the entire army of Pharaoh that had followed the Israelites into the sea. Not one of them survived. But the Israelites went through the sea on dry ground, with a wall of water on the right and on their left. That day the Lord saved Israel from the hands of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians lying dead on the shore. And when the Israelites saw the great power the Lord displayed against the Egyptians, the people feared the Lord and put their trust in Him and in Moses His servant. Tingnan ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Maraming humahabol sa kanila. Maraming humahabol sa kanila. Ganon din sa atin na nananampalataya sa Panginoon. Once na iniwanan natin ang buhay natin sa Egypt, ang buhay natin nung unbeliever tayo, ganon. At tayo magpatuloy na maglakbay patungo sa lugar kung ano ang pangako ng Panginoon sa atin. Maraming humakabol sa atin. But as we go forward, habang tayo nagpapatuloy, at hindi tayo nag-i-stop pa, patuloy pa rin ang gabay ng Panginoon. Na kahit sa oras na parang nag-end na, parang wala na tayong pag-asa, parang wala na tayong lusutan, dahil, ayan, wala nang daanan sa sea. Walang nang daanan. Kasi malawak yung sea na yan, yung Red Sea. Pero, makita natin, ang Panginoon gumawa pa rin ng milagro para makadaan ang kanyang mga anak. Gumawa siya ng wall of water, side by side, so that the people of God will go through. Tingnan ninyo ang kabaitan ng Panginoon. Hindi at hindi nag-i-stop pa ang milagro ng Panginoon na kanyang ginagawa sa kanyang mga anak. As long as the people of the Lord, as long as the people of God will continue to go forward in the presence of the Lord, hindi pababayaan ng Panginoon. Tingnan ninyo, kahit hinahabol, gumawa ng Panginoon. Ang mga Israelite, ang akala nila, applicable din sa kanila na dadaan mo sa tubig. Pero ano ang nangyari? Dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, no one of them survived. Praise the Lord. Ganon rin sa buhay natin. Kung minsan, sa ating paglakad, sa ating paglilingkod sa Panginoon, kung minsan darating yung panahon na parang nag-end na, parang wala na tayong pag-asa. Parang wala tayong pag-asa. Pero ang Panginoon, as long as we continue to trust Him, as we continue to be faithful to Him, God is faithful. Amen. Amen? Hallelujah! Gagawa ng paraan ng Panginoon. Praise the Lord. Yan. Kaya pag tayong mag-give up na susunod, ano man ang mga pagsubok na dadaanan natin, ay, alam ninyo mga kaibigan, tingnan natin, hindi lang yun ang milagro. Doon sa Exodus chapter 15, sa next chapter, chapter 15, verse 22 to 26. Sige, basahin ninyo ulit. 1, 2, 3. Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur.
For 3 days he traveled in the desert without finding water. Mm. When they came to Mara, they could not drink its water because it was bitter. That is why the place is called Mara. Mhm. So the people grumbled against Moses, saying, "What are we to drink?" Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became sweet. There the Lord made a decree and a law for them, and there he listed them. Mhm. He said, "If you listen carefully to the voice of the Lord your God, and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you." Oh, tingnan ninyo. Mula doon, tingnan natin mula doon sa Red Sea, di ba? Gumawa ng Panginoon ng milagro. Mm. Then after that, nililita rin ni Moses sila. 3 days, lumalakad. Patuloy. Yeah? Patuloy. Kasi gutom sila, kaya uhaw sila. Wala silang kasi disyerto yun, walang tubig. Kaya nagmamurmur sila. Pero nung dumaan sila doon, nakarating sila sa Mara, may mapait na tubig doon. Pero tingnan ninyo, kumuha lang si Moses ng stick. Ginano? Oh? Ay, nagiging matamis na tubig. Yung bitter, nagiging sweet. Hallelujah! Tingnan ninyo, kahit yung inumin natin, kahit yung pangangailangan natin, God is faithful to provide. But you see, ang paglalakbay natin bilang Kristiyano, hindi iisa lang ang testing. But, titingnan natin, makita natin dito na, sige pa, magbasa tayo ba, bago natin Exodus chapter 17. Exodus chapter 17 verse 6. Ano ang sabi dito? Sige, basahin ninyo ulit. I will stand there before you by the rock at Horeb. Strike the rock, and water will come out of it for the people to drink. So Moses did this in the sight of the elders of Israel. Tingnan ninyo. Strike na lang. Strike na yun. Kung nandiyan daluman. Hallelujah. It's a miracle. Miracle. Ano nga ang milagro na makita natin dito? Nehemiah chapter 9 verse 15. Nehemiah chapter 9 verse 15. Ano ang sabi dyan? Nehemiah chapter 9 verse 15. Sige. Nauwaw na tatay, tatamanan. Nagutom sila. So makita natin dito sa paglalakbay, talagang maraming mga pangyayari. Pero ito, 1, 2, 3, basahin ninyo. In their hunger you gave them bread from heaven, and in their thirst you brought them water from the rock. You told them to go read and take possession of the land you had sworn with uplifted hand to give them. Okay, basahin niyo pa naman Psalm chapter 105, verse 40. 105, verse 40. Sa paglalakbay nila. Sige. One, two, three. They asked, and he brought them quail and satisfied them with the bread of heaven. Psalm chapter 78, verse 23. Sige, 23 to 1. Ituloy ninyo. 23 to 33. Psalm 1, 2, 3. Sige. Yet he gave a command to the skies above and opened the doors of the heavens. He rained down manna for the people to eat. He gave them the grain of heaven.
Hallelujah. Men ate the bread of angels. He sent them all the food they could eat. He led loose the east wind from the heavens and led forth the south wind by his power. He rained it down on them like dust, flying birds like sand on the seashore. He made it come down inside their camp, all around their tents. They ate till they had more than enough, for he had given them what they craved. But before they turned from the food they craved, even while it was still in their mouths, God's anger rose against them. He put to death the scariest among them, cutting down the young men of Israel. In spite of all this, they kept on sinning. In spite of his wonders, they did not believe. So he ended their days in futility and their years in terror. Oh, tingnan ninyo. Grabe, no? Imagine, sabi niya, binuksan niya ang langit para ibigay sa kanila. Even the food of angels, mana pala, food of angels, binigay sa kanyang mga anak. Meat, imagine that. Oh, kung ano ang cravings nila, ibigay ng Panginoon. Kung minsan nag-crave tayo, chips. Nag-crave daw sila ng chips. Kung minsan nag-crave tayo. Yan, mga Israelites, kung ano ang cravings nila, ibinigay ng Panginoon. Pati yung mga queen, mga pugo. Diba, pugo ni queen? So, meron na pa yung giant penda. Ang nakasapulan na namabat na dyan ang talon, ang silo-silo na. Imagine that na kabutihan ng Panginoon. Meat pa na paratina. Hallelujah. Hindi kailangan mag-butcher sila. Ang pinigpikan dapat. Imagine ang kabutihan ng Panginoon. But, kahit nakita nila ang wonders, kahit nakita nila ang miracles, isong-iso talaga ron, mga talaga ron, ang murmur na pa yan. Imagine that. They are eating meat, they are eating manna, and they are still murmuring. Ang mata, ikas-kasala, sub-sub na nga, murmur na. Nyamot na ito nga karuni, kung kuna lang, kahit lang. Imagine that. They saw the wonders and miracles of God. Pero ano ang ginagawa nila? They kept on sinning. Sino may batihan na makaungat? Ikaw di kanan na, ikaw di tinapay na, ikaw di inuman na, naisubo amin, saan na nagluto, saan na nagbayo, nangan lang. Ang murmur pa lang. But the point in here is that, makita natin kung paano ang kabutihan ng Panginoon. Makita natin dito kung gaano katapat ang Panginoon sa kanyang mga anak. Kaya mga kaibigan, doon sa Exodus chapter 9, verse 5. Exodus chapter 19, verse 5, sabi niya, now, if you obey me fully and kept my covenant, then out of all nations you will be my treasured possessions, although the whole earth is mine. Kaya napakaganda po. Makita natin dito that God made a covenant with the people. And we praise the Lord because the people accepted that covenant. Alam niyo mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kaya ang ating conclusion is,
Can we read 1 Corinthians? 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ito po ang ilagay natin sa isipan natin. Sabi niya, no temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand under it. Yes? Kaya makita natin dito na lahat ng inaalaw ng Panginoon sa buhay natin. Kaya natin yan. Kaya natin. Kaya God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Yeah. Kaya mo, kaya inaalaw ng Panginoon. Kaya sana sa isipan natin, kung may darating na pagsubok, kung may darating na temptation, pagsubok sa buhay natin, alam natin, kaya ko Lord ito. Kaya ko. Kaya ko. Kasi hindi niya ibinibigay ang hindi natin kaya. Kung may, sabi niya dito, but when you are tempted, ibig sabihin, kung minsan, may time na parang nag-giveaway tayo o na-tempt tayo. Yeah? Pero sabi niya, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Yan. Gagawa at gagawa pa rin ng paraan. Yan. Kaya, praise the Lord. Ito sana ang yung nabasa natin, makita natin dito kung paano katapat ang Panginoon sa kanyang mga anak na sumusunod sa Kanya. Tingnan ninyo kahit anong, kahit sa physical na pangangailangan, kahit sa pagkain, hindi niya, kung tititingnan pa natin, alam ninyo, kahit sa suot, kahit sa sandal, yung sandal ng kanyang mga anak mo, imagine disyerto yan, dinadaanan nila, disyerto, tumaan na mapudpudpud di sandal na. Yes! Ibig sabihin, from head to foot, God can sustain us. Amen. God can sustain us. Nasunday na, dapat tupad. May may suot mo, sapatos mo. Karoon nalaka mo, madarail. But sa kanila talagang disyerto ang dinadaanan, but God sustain them. Ano pa anything yan? Makita tayo kuman na sige at kanta yun. Okay? And Hebrew, last verse. Arnie's last verse. Hebrew chapter 13, verse 8. Ito. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos ay parehas. Si Jesus ay parehas kahapon, ngayon, at kailanman. Kaya kung ano ang ginawa niya, kung ano ang ginawa ng Diyos sa provision ng kanyang mga anak noon na sumusunod, iniligtas niya mula noon sa Egypto, pwedeng gawin din ngayon sa'yo, sa akin, sa ating lahat. Ngayon, bukas, at kailanman. Amen? Hallelujah. Kaya, why? Because, sabi niya, He is the same yesterday, today, and forever. God can do all these miracles as long as we will continue to walk. Ano naging pagkukurangan tayo? Ano naging pagkatublakan tayo? But the thing is, we need to go on. Nung nagtubla ka, bumangon ka, tuloy ka manan.
that until that you reach that promise, that land that God had promised, God will sustain. God will meet every needs. I'm just recently before I stand here. Di Kalman, Tibilda ka muna, i-testify ko di Kalman, Tibilda, 28,000 kay Lorma Hospital. Imabot, kahanda ka niya rin ng war, imabot, ilaklakad na tatang, iruruwag na. Itibilda, imabot, 700,000. Yes, 700,000. Baday-dayan di ako, kunanan. Itibayaran na kayo, baka bumaba kayo. Kunanan dyan. Adati na ba iti tutang tinigin? Adati mabayaran na 65,000. Amen. From 700,000 to 65,000. Kunak. Sige pa, niya tinadong ilakan na. Amen. Kararan tayo bayan. Kamu, nagmilagro ni Apollos. Sa gina ng puso na tumulong. Bumababa pa yan. You know, Lorma na niya dyan. Ang mga yung government hospital, talagang ti Lorma ganing dahil tanay hospital di kakasada na dapat na mabayaran private ganun dyan. Doctors sa kwan. At walang imposible if God will work. God is the same yesterday, today, and forever. Kung nagmilagro ang Panginoon mo, kung ang Diyos ay gumawa ng daanan kahit sa gitna ng dagat, ng sea, God can do it. If God opened heavens so that manna and meat will come down to meet the needs of His people, God can open heaven also to meet every needs. If God turned the bitter water into sweet water, God can do that also. The desert can be turned into garden. Walang imposible sa ating Panginoon. Kaya, let's continue to trust Him. Let's continue to be faithful. Palagi kong sinasabi. So, oray siguro mataya, wala na dito na ito. Awan pulos di pa nakamugi, itunay na pa ng servidya. Kaya, let's continue to be faithful and continue to follow and obey the Lord. Dahil kailanman, hindi tayo malulugi. Amen. Salamat ako, tinisaon na ng gani. Lord, thank you. Because you have said that you are the same yesterday, today, and forever. You did miracles before for your people. You accompanied, Lord. You have supplied their needs, O God, even in the midst of the desert. That nothing can survive, no plants, no animals can survive. But Father, we cannot limit your miracles. Salamat po Diyos. Even at the end, na parang wala nang solusyon. Pero ikaw ang solusyon, Panginoon. Wala na silang dadaanan. But you have divided the sea so that your people, O God, will go through and they will be saved, O God. Father, thank you.
O minsan sa buhay namin, Panginoon, parang wala nang pag-asa. Salamat dahil nakilala ka namin na pwede kang gagawa ng himala sa buhay namin, Panginoon. Salamat po Diyos, tulungan mo kami na maging faithful sa iyo. Dahil alam po namin, Panginoon, na kailanman hindi po kami malulugi sa katapatan namin na maglingkod sa iyo. Father, thank you, Lord. Bless your word that we have heard this afternoon. Bless your people, O God, even those who are joining online. Father, we pray, O God, for your touching power, especially our hearts, O God, as we continue to walk, O Lord, to have our journey towards to your kingdom. Strengthen and empower us, Lord, so that we could trust you and continue to be faithful, knowing, O God, that you are faithful to your faith people. Father, thank you. Bless your word, O God, that we have heard. That will give us strength to God. It will give us a faith, O God, so that we could go deeper in our walk with you, and we will not be dissuaded of whatever testing and temptation in our lives. But Father, we will continue to trust and cling to your promises because your word, your promise is true. Father, thank you. Let's know your people. Inculcate your word in our hearts, O God. Father, thank you. Thank you, Lord. Bless each and every one. Bless even those who are joining us online. In Jesus' name. Amen. Thank you very much. God bless you. Balik ko po sa iyo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Are you faithful